Good morning guys, yan. Okay. So, February 14, pero nandito tayo sa Manokan. Video tayo. So, magkano nga ba yung mga puhunan ko o yung mga presyo ng ating mga breeders, no? So, tara. Pakain muna tayo. Isa-isahin natin, So, ito. So, Dong Tao, ito ay, pinahiram lang sa atin, no? Yan. Pero ito, nasa presyo nito ay nasa 5,000 pataas ang isa, no? Yan. So, hindi natin sigurado since hiram lang natin to. Pero mga na to, 1 year old pataas na, no? Ayan. So, siguro ito nasa 15 to 20,000 ang puhunan dyan sa tatlong yan, no? Yan. Di pa tayo? Ito ay 45 days natin. Ito ay binili lang natin ng magkano? Nasa 400 plus. Pero hindi naman natin pa to ginagamit, no? Pero gagamitin natin to breeder. Yan. So, lipat tayo dito sa darag. Yan. So, darag 3 sets yan. So, ito, ang puhunan ko dito ay nasa magkano nga ba? So, compute natin ang isang lalaki at babae ay nabili ko ng 500 each. Tapos, gumastos ako sa shipping ng 1,300. So, ang gastos ko dito ay 2,000 plus yung mga bayong. So, ang gastos ko dito ay nasa 2,500 sa first set natin. Ayan. Pakainin natin. So, pangalawa, ito naman, darag din from Lucena ba? Lucena, yan. So, ito naman ay galing Chao Quezon, no? Ito, from Lucena. Tatlo to, nasa 500 each din, no? So, 500 each. So, itong tatlo ay 1,500. Ang gastos ko naman sa shipping ay nasa 2,000 pesos. So, ito ay nasa 3,500 ang gastos ko sa tatlong yan. So, yan. So, pakainin ulit natin. Natakaw, diba? So, ito naman ay from Bulacan. So, tatlo din to. Ito naman, ang worth nito ay 1,600 ang manok. 1,600 yung yan yung tatlong yan. Tapos gumastos ako siya shipping ng 2,000 pesos din. So ito ay nasa 3,600 ang nagastos natin dyan sa breeder na yan. So ito yung third set na. So 3,600, 3,500 at saka 2,500. So lahat yon ay nasa magkano na yun guys? So nasa 13,000. 13,000 ba? Hindi. Hindi pala. Mahina tayo sa mata. Ayan. So nasa almost 10,000 pesos lang naman pala yung ating walong breeder, no? Kasi 3,500, 3,600, so 7,100 plus 2,500, nasa 10,000 plus lang. Ayan. So sa darag, ang puhunan natin ay 10,000 plus. Ayan. So, lipat naman tayo sa Jersey Giant. Ayan. So, nandito tayo sa Jersey Giant na. Ayan. So, nagtataka pala yung iba kung bakit ako nagkakatay ng manok kahit mamahalin, no? Kapag kasi yung ginagastosan mo naman, tapos inaalagaan mo, tapos tinutusik ka, o pag pinapakain mo, nasasaktan ka pa. Yan. So, yan, kinakatay na natin yan. Kasi, ganun ang ugali ko yun. So, ito, Jersey Giant. Napaka-friendly nito. Tapos, hindi siya marunong tumuka sa
nag-aalaga sa kanya, no? So very friendly, talagang mainip, talagang mapagpasensya, marunong maghintay yan. Jersey Giant. Tapos malalaki sila, no? Never pa ako nito nasaktan, no? Or tinuka. Ayan. So, ang presyo pala ng ating Jersey Giant ay nasa 25,000 each. So, yung ganito kalaki, nasa 25,000 na yan. Yung ganyang quality, no? Ayan. So, para sa mga nagtatanong, medyo mataas talaga ang presyo ng ating Jersey Giant na kapag malalaki na. Pero kapag lumaki na to, tapos dumami na, tapos wala namang kumukuha, mas okay naman na ikal kaysa sa ibigay mo ng mababang presyo. Tapos syempre magiging soon magiging kakompetensya mo na siya, kasi kapag mababang binigay natin, pwede din niyang ibaba ang presyo. So nawawala yung worth or value ng ating mga breeder. Kaya isa din yun sa dahilan kung bakit talagang mas okay magkal kesa sa ibigay ng mababang presyo yung ating mga breeder, no? Ayan. So lipat tayo sa mga Brahma. Ayan. So kaya marami-rami na ang nakal ko dito or nakatay. Ayan. Dahil talagang nananakit, no? May pagkalahing oriental breed din kasi sila. Yan. Kaya matatangkad sila. Talagang mainipin yan. Talagang susumgaban ka niyan kapag gutom na gutom yan, no? Tulad ng ating Jersey Giant. Talagang mabait. Friendly. Yan. Friendly din naman to. Kaya lang ay sobrang, hindi naman sobra. Kung sobrang takaw ang mga Rhode Island Red, ito matakaw lang. Ayan. So yan. So punta tayo sa breeder ng ating. Ito pala yung mga pasisiw na natin, no? So medyo malalaki na rin. Kapag yan ay nasa magandang timbang na, ikakal na rin natin yan kung walang bumili, no? Yan. Mag-iiwan lang tayo isang pares, yung pinakamagandang pares sa kanilang apat, no? Yan. Tapos ikal na natin yung dalawa kapag walang kumuha, no? Yan. Okay. Ito yung ating parent stock o yung ating breeder, no, ng ating Brahma. Ayan. Okay. So, ang gastos ko naman dito ay yung babae, nabili ko yan ng 6,000 pesos. Tapos yung lalaki ay 7,000 pesos. Tapos gumastos ako ng shipping sa kanilang dalawa kapag pinag-combine ay almost 2,000 pesos, no, yung nagastos ko sa shipping. So 6,000, 7,000, 13,000 plus magkano yung sabi ko? 2,000. So 15,000 yung ating puhunan dito sa one pair ng Brahma, no. So bakit ba tayo namumuhunan ng ganyang kalalaki na presyo, no, or pera? So nakukuha naman natin siya pabalik kasi ito negosyo to. Yan. Hindi minsan may mga negosyo talaga na nalulugi ganyan, no. Pero ito naman so far naman bawing-bawi na, may tubo naman. May tubo pa tayo dito sa ating Brahma, no. Kaya maganda talaga to. Dati may kwento ko na rin lang na kapag may mga orders ako from ibang isla tulad ng Romblon, ng Banton, ng Sibuyan, saan pa? Concepcion, ayan. May mga nag-order doon. Dati hirap na hirap ako mag-shipping. Sa Romblon lang talaga yung kinakaya ko. Kasi ako mismo talaga yung nag-deliver nung sisiw o yung mga order nila, no. Talagang magpupuyat ako diyan. Ang biyahe pa naman ay madaling araw, no. Umaalis ako sa bahay, alas 12 na. Yan. Yun, alas 12 na ako umaalis sa bahay. Tapos siguro makakabiyahe ako niyan mga
after 4 hours, doon ako medyo idlip. Yan. Mapapuya tayo, no? Tapos, makabiyahe na tayo. Siguro mga 1 hour lang naman yung biyahe para Romblon. Tapos, hintayin ko pa yung buyer. Pero, siguro magkikita kami ng bandang alas 7. Tapos, alas 8 ang sakay ko ulit, pabalik ng dito sa Tablas, no? So, alas 12, umalis ako ng alas 12. Sumakay ako pabalik ng alas 8. Dumating ako sa bahay, alas 10. Yan. So, 10 hours na ang ginugugol ko para lang ma-deliver yung magkano lang yun. Nasa 2,000 minsan, 2,000. May mga order akong 2,000 pesos lang. To pinakamataas na ay 6,000 pesos. 5,000, 6,000 pesos, ganyan. May 4,500. Yan. Talagang yun, 10 hours guys. 10 hours yung ginugugol ko, no? Para lang ma-deliver yung order sa akin. Yan. Tapos, yun nga, nalaman ko yung tungkol sa Sibuyan Express o yung pangalan na ngayon niya ay, Express Sealand Movers Corporation. Yan. So, yung dating Sibuyan Express, yun na yung pangalan, no? Yan. So, yun, yung Sibuyan Express ay mura lang naman maningil, no? So, yung mga pinabadala ko na isang box ay, or halimbawa, ang laman ay 2 sisiw or hanggang 10 sisiw, yan. So, 70 pesos lang yun na binabayad ni buyer sa akin. Sa Sibuyan Express, doon niya binabayad yung shipment fee, shipping fee, yan, shipping fee. So, yan, 70 pesos lang. So, pwede na tayong mag-accept ng order from other kalapit isla. Yan. Tapos pwede na din tayo kung may mga order tayo sa Quiapo, pwede din natin. Basta sagot nyo ang shipping fee. Yan. Tsaka doon sa mga pwedeng daanan ng ating ginagamit na courier, no. So ang courier na na subukan ko na ay Sibuyan Express at yung Mabuhay Padala, no? So, maingat naman sila sa manok. Wala namang incident na namatay yung manok. Yan. So, yun. Ayan. So, buti na lang ngayon guys. Ilang minuto na lang yung ginugugol ko dito sa aking manukan o backyard farm natin. Para lang masikaso sila lahat. So, kaya ko itong tapusin lahat ng 5 to 10 minutes. Kaya ko silang mapakain lahat. Mabigyan na ng tubig. Yan. 5 to 10 minutes lang guys ngayon. Pero dati talaga, kada pakain ko ay gumugugol ako ng 2 hours sa umaga, 1 hour sa hapon. Yan. So, dati 3 times a day ang pakain ko. Tapos, medyo na pagod na ako. Pwede naman ang twice a day lang. Yun. Twice a day na lang ako magpakain ngayon. Kasi okay naman yung quality pa rin ng sisiw. So, ito na lang yung mga alaga ko ngayon, no? So, kung dati nasa 3 hours a day ang pagpapakain ko sa kanila, ngayon 10 minutes na lang. So, yan na lang yung mga tira ko na mga pasisiw. Sana soon makapagpasisiw ulit tayo. Willing tayong gumugol ng ilang oras dito para lang kumita ng sakto, no? Yung tama lang, no? So, sa lahat ng mga nanonood ng videos ko, no? So, patuloy nyo pa rin akong suportahan kasi kailangan natin yung suporta para magkaroon tayo ng talagang ang tawag yan, inspirasyon para magpatuloy, no, sa ating pinasok na negosyo. Yan.
Kasi kung wala yung mga sumusuporta sa akin, baka matagal na tayong sumuko, no, sa ganitong negosyo. Kasi patuka pa lang, no. At dati ang pinapatuka ko sa sobrang dami ng mga sisiw at saka manok ko, nakaka 4 kilos a day ako. Magkano ang 4 kilos? Almost nasa 200 pesos. So, one day 200 pesos para sa manukan, no? Tapos aalagaan mo yan ng matagal-tagal, no? So, nagkakala ko dito 6 months, 4 months, 6 months. So, ilang days yan? So, nasa 120 days, no? Tapos, talagang kailangan natin ang suporta ninyo, no? Kasi, hindi biro yung ating ginagamit na patoka. Dati dalawang sako ako or 100 kilos ng patoka. So, magkano yun? Nasa 4,000 pesos, no? Iba pa yung mga gastos natin sa vitamins, sa gamot nila, no? Antibiotics, yan. Ayan. So, yun lang muna mga ka-technique. Salamat ulit sa inyong suporta, no? Sana patuloy nyo pa rin tayong suportahan sa ganitong negosyo. Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye.